Good morning guys and welcome to my channel. For today's video guys ay magluluto tayo ng biko. So wala tayong vlog, wala tayong maisip na content. Magluto lang tayo ng biko. Okay? And shout out to all my followers and subscribers. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang gabi. Anong oras nyo napapanood ang video na to? Maligaya ako at nabibigyan ko kayo ng mga inspiration content. Thank you nga pala for everyone, each and every one of you to following my YouTube channel. So, hindi nyo ako iniiwan. Maraming salamat. And, naway pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Okay, let's do the biko now. So here, nag-ano na ako, naglagay na ako ng gata, asukal, then, tingnan nyo, ayan, so malapot na siya, so pwede nating ilagay yung ating glutinous rice na niluto. Kasi sa sound. Ingay kasi. Ingay ba? So, tamang-tama to pang merienda. Let's do this. Ayan. Lagyan natin ang glutinous rice. Yan. Kailangan natin kunin yung ilalim. Kasi sayang ba? Medyo malambot yung rice. Yan nilagay. Ayun. Patayin muna nga natin yung pan. Then, after nating ilagay yung yan na. So, haluin lang natin. Hayaan natin yung maiga. Ganon. Yan. Kung gusto nyong umorder biko ni Nico, comment down below. Bakit ganoon? Malambot gani. So, pag ganito na, haluin lang natin ng haluin para hindi siya magtutong. Ang biko guys ay isang pangunahing pagkain ng or merienda ng mga Pinoy. Yan. Ang biko ni Nico sa Canada. Kumusta mga kaibigan? Anong balita sa inyo dyan? Long time no see. So day off natin ngayon kaya eto magawa tayo ng content. Ang title ng ating content, Biko ni Nico sa Canada. Tingnan nyo, napuputukan. So, kailangan pa natin paigahin. Medyo malambot yung yung sinaing na malagkit. So masarap to pag gantong medyo umuulan. Malamig ang panahon. So yun ang ating kakainin. Merienda ba? Merienda. Tingnan nyo, oh. Yan. So, halo lang ng halo para hindi magtutong. Yan.
Ang biko ni Nico. Nico Loco. Papakita ko ulit sa inyo mamaya. Kumusta naman mga kaibigan? So, anong balita sa inyo? So, ngayon ay mayroon tayong dinaranas na krisis sa langis sa buong mundo dahil ng resulta ng gera sa Middle East. So, kahit dito, mataas ang mga bilihin, mataas ang gas. So, kung yun sa Pilipinas, nagrereklamo na mataas ang kanilang mga bilihin, mataas ang gas, ganun din dito sa Canada. Mataas. Mataas na mataas lahat. Okay? Panty na lang ang bumababa. Haluin natin ang haluin para maiga. Ayan. So, dapat ay lower lang yung heat. Para yata magmumukhang ano to, nilugaw. Ano ba yon? Bakit ganon? Ayan o. Ang biko. Mangalay din pala maghalo niyan. Okay, but anyway, today is April 15. Ayan ang aming alaga. Hi! Hi to our vlog. Hi subscribers! Welcome! Malaki na po ako. Naalala nyo dati? Yung nag-vlog kami nito. Ang liit-liit pa niya. So ngayon, ang laki-laki na ni Akira. Ako po si Akira. I'm 1 year old and plus month. Okay? Mabait na po ako. Hindi na po ako gaano nagngangalot ng mga sapatos ni mami, ni daddy, ni papa, ni mama, ni tito, ni tita. Ganyan lang po ang trabaho ni Akira dito sa aming bahay. Okay? Yun. So, sa labas is +3. Kaya lang maano siya. Tingnan nyo. Gloomy. Oh. Kapaligiran. Mamaya ay merong snowfall. So, dapat ngayon ay mag-spring na. So, ang nangyayari, winter spring. So, mamaya may snowfall, mga 3 o'clock daw ng hapon hanggang tomorrow morning. Okay? So, see you again. So, concerning naman sa mga temporary worker ngayon dito sa Canada, yun yung mga malungkot na balita. Kasi, maraming na-expired na yung work permit. So, ang iba hindi na rin yun ng mga employer. Yung iba uuwi na ng Pinas. Yung iba nagtatago. Yung iba nagbabaka sakali. Ang hirap ng mga kalagayan nila. So, sana naman ay magkaroon ng magandang programa ang Canadian government para matulungan ang mga temporary worker. Kaya yung mga temporary worker dyan, just pray and ask to God na maging maayos ang inyong kalagayan. Doon sa mga binigyan na ng mga sulat para umuwi ng Pinas, at kung wala naman kayong inaasahan or hinihintay na mga lamia or mga iba pang permit, mag-surrender na kayo. Umuwi na kayo ng Pinas para hindi na lang kayo mag-blacklist dito sa Canada. Kasi pag patuloy kayong nagtago,
mas may hirapan kayo kasi napakahigpit na ng mga immigration officer. Pati nga yung mga yung mga visa entry, so talagang napakahirap na ng kanilang pinagdadaanan bago ma-approve ang kanilang visitors visa. Kaya dun sa mga temporary worker, ramdam ko kayo kasi nagdaan din ako dyan before 10 years ago, kaya samot panalangin ko na maging maayos ang lahat sa inyo. Paghanap kayo ng ibang bansa, kung hindi kayo swerte din sa Canada, so try to apply another country. So yun lang, just pray and God will make a way. So ito na guys. Ilagay na natin sa sa ating palamigan. Yan. Ang biko ni Loco Loco. Kunin natin to, oh. Masarap yung may may tutong-tutong. Diba? O diba? So, kailangan muna siyang tumigas. Kailangan muna siyang lumamig. Ha? Ganon. Kailangan muna natin palamigin ang ating ngayon, project. Kung titigas to. Ayan o. Oh. Kita nyo? Yan na siya. Okay? O, diba? Mukha naman biko. Eto na ang ating recipe. Biko ni Nico Loco sa Canada. Ano pang ginagawa nyo? Comment down below for orders. I will make for you. Thank you. So ayun na nga guys, andito tayo sa labas. Medyo malamig, mahangin kasi gloomy. Yung mag-snowfall talaga. Tingnan nyo yung langit to. Yan. So ngayon, ito na yung aming kapaligiran, garden. Yan. So, magsisimula ng spring, but winter spring today. So, mga isang buwan pa, green na yung mga damo na yan. Tutubo na ulit ang aming mga flowers na perennial sa garden. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panunod na aking mga videos. Thank you very much for patronizing all my videos in my social media account. Thank you, and God bless everyone, and see you for the next video. Bye bye.